April 12, and the scripture for the day is 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron John Lumumba. Itong ating daily devotion. At para sa araw na ito, ang tatalakayin nating paksa ay tungkol sa ano ang exegesis. At actually, ano ang exegesis? Tama, yun lang. Ang exegesis po, simulan natin, is the process of carefully interpreting a passage or scripture to understand its original meaning. So it seeks to discover what the text meant to its first readers. So kumbaga, sino yung nagsasalita, sino yung kinakausap, at pati na rin yung konteksto. No? So first readers using context, language, and culture, this is different from eisegesis, XC and AC, which reads one's own ideas into the text. So exegesis, pagpasok sa'yo ng Biblia, kung ano man yung Biblia, laman ng Biblia, yun yung kinakuha mo, yun yung ini-interpret mo. This is different from eisegesis, which is reading one's own ideas into the text. So, sarili mong idea, nilalagay mo sa teksto ng Biblia. Imbis yung idea ng Biblia, yun yung nilalagay mo sa sarili mo. Yun yung isinasabuhay mo. Baliktad. So, a good exegete honors God by letting the Bible speak for itself. No? Kasi mayroong konteksto yan. May definitely, nung sinabi yan, sinasabi ba yan sa kanino exactly, di ba? Kailangan natin isipin na baka sabihin yung kinast out ni Jesus, yung mga demon, yung legion sa mga pigs. Kasi sabihin natin na, sinasabi sa atin, dapat makast out tayo sa mga pig. No. So, may entire context, may kinakausap, may nagsasalita. At yun yung kailangan natin tingnan. And yung eisegesis naman, yung paglagay ng sarili nating interpretation sa text na wala naman doon. No? So, true understanding talaga leads to a faithful living. Mas maganda, mas malapit tayo sa Panginoon pag tama yung pag-intindi natin sa Biblia. Una, eisegesis guards us against eisegesis. So, exegesis guards us against eisegesis. So, kung ano man, yung Biblia mismo, yung pagkuha mismo sa Biblia at pagsasabuhay nito ay nakakatulong sa atin against eisegesis dahil yung interpretasyon ng eisegesis ay hindi tama madalas dahil nilalagay natin sarili natin pag-unawa sa madaming klase ng bagay sa sinasabi ng Panginoon. Imbis na tinitignan natin yung konteksto na exegesis upang maintindihan yung teksto. So may sarili siyang context, basically reading into the context and isinasabuhay yun. Imbis yung pagbibigay, ikaw mismo yung nagbibigay ng konteksto sa sinabi at yun rin yung paniniwalaan mo. Mali. So exegesis guides us to what the teachings are, no? What are the teachings? Kagaya sinabi ko kanina. At exegesis leads us to the right teaching and right application. So yung tamang pag-intindi o yung pagbasa ng konteksto ayon sa Biblia, hindi sa ating sarili, ay nakakatulong sa ating pagkatuto ayon sa Biblia, ayon sa sinasabi ng Espiritu Santo sa atin, at ano man yung tinuturo sa portion na yun, chapter na yun, ay naa-apply natin na maigi. Kasi we base off the Bible itself and not our own experiences. So yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.